Welcome po sa aking munting channel. Huwag din po ninyo sanang kalimutan na mag-like at mag-subscribe, pakihit na rin po ang notification bell para ma-update po kayo tuwing nag-a-upload ako ng video. Maraming salamat po. Ang lihim na kahalili. Kabanata 66 hanggang 70. At George YouTube channel. Kabanata 66. Ibinaba ng taxi sina Emma at David sa kanyang bahay. Siya ang nagbayad para sa biyahe sa pagkakataong ito. Humingi ang driver ng kaunting extra at bibigyan sana siya ni David ng $1, ngunit hinampes ni Emma ang kanyang kamay at hindi niya ito hinayaang ibigay. Pagkaalis ng driver, tinanong siya ni David. $1 lang, bakit mo ako pinigilan? Binigyan ba niya tayo ng anumang diskwento noong tinanong natin siya? Mabilis siyang nagsalita pabalik. Humingi siya ng higit pa sa kung ano ang gastos natin sa pagsakay sa bus. Mayroong pagkakaiba ng $50. Kumita na siya ng higit sa nararapat. At hindi na ulit ako sasakay ng taxi para pumunta sa opisina. Mas mainam ang pagsakay sa bus kahit na mas matagal bago makauwi. Taktong pagpasok nila sa bahay. Tumunog ang phone ni Emma. Si Cindy iyon. Mabilis siyang huminto at sumagot, "Oy, kumusta ang interview mo?" Hindi man lang ako pumunta, malakas ang boses ni Cindy, kaya pati si David ay naririnig ito. Mamaya na natin pag-usapan yan, pero sa ngayon, pwede ka bang pumunta sa bahay ko? Bahay mo. Ngayon. Dumidilim na noon. Oo, isang stag ang pumasok sa bahay namin kinagabihan. Ano? Ligtas ka ba? Wala namang nangyari sa'yo, di ba? Ligtas ako, ngunit nag-iwan ito ng mga marka sa lahat ng dako sa dingding, naaawang sabi ni Cindy. Alam mo kung paano ayusin ang mga ito, tama ba? Maaari mo bang tulungan akong ayusin ang mga pader? Bukas uuwi ang mga magulang ko. Hindi ko hahayaang makita nila ang mga pader sa hugis nila ngayon, o papatayin nila ako. Ha? Bakit ka naman nila paparusahan kung stag ang may kasalanan? Actually, ilang beses ko nang pinakain ang stagberries na iyon, naaawang sabi ni Cindy. Pinalaan ako ng aking ama na huwag lumapit dito, ngunit, ako. Sige. Hindi mo na kailangang sabihin pa. Darating ako agad. Nasa iyo ang lahat ng mga tool, tama ba? Hindi. Akala ko nasa iyo ang mga gamit. Sabay kumulog ang puso ni Cindy sa kanyang dibdib. Well, ginagawa ko, ngunit hindi ko na ginagamit ang mga ito sa mahabang panahon. Bumili ka ba ng pintura, semento, at buhangin? Oo, binili ko lahat yan, pakiusap ni Cindy. Bilasan mo, please. Sige. Natapos ang tawag. Phew. Napabuntong hininga si Emma at tumingin kay David. Pupunta ako sa bahay ni Cindy para sa ilang trabaho. Maaaring magtagal. Gusto mo bang sumama? Siyempre. Anong gagawin ko dito mag-isa? Hindi na kailangan pang mag-isip ni David. Tama ka. Pagkatapos ay pumunta si Emma sa hagdanan kung saan may maliit na storage room. In-unlock niya ito. Puno ito ng mga kagamitan sa pagtatayo. Hindi ko akalain na gagamitin ko ulit sila. Hindi ko alam na nagtatrabaho ka sa construction business, medyo nagulat si David. Matagal na ang nakalipas noong nasa middle school kami, casual na sabi ni David. Isinama ako ng aking ama noong tag-araw. 3 tag-araw akong nagtrabaho sa kanya at natuto ako ng ilang bagay. Kung gayon bakit hindi ka nagpatuloy sa propesyon na iyon? Hindi maiwasang magtanong ni David. Sa ngayon, isa ka ng karanasang mason, di ba? Well, nagkaroon ako ng aking mga dahilan. Ayaw ni Emma na magtrabaho sa bukid na itinuro sa kanya ng kanyang ama matapos ang kanyang mga magulang ay pumunta sa kani-kanilang paraan at iwanan sina Emma at Paul. Pakipak ang maliliit na kasangkapan sa bag na iyon at itali ang malalaki gamit ang lubad na iyon. Samantala, magpapalit ako. Pagkatapos, pareho silang pumunta sa bahay ni Cindy sa pamamagitan ng paglalakad. Ito ay halos 2 milya ang layo at hindi sila nakatagpo ng anumang problema sa kanilang paglalakbay kahit na may ilang mga streetwalker na saglit na lumapit sa kanila. Hindi ito isang ligtas na kapitbahayan, ngunit iyon din ang dahilan kung bakit abot kaya ang upa para sa mga tulad ni Emma hanggang ngayon.
Pagdating nila sa bahay ni Cindy, nakapagluto na siya ng mga pagkain at naghihintay, pero hindi niya inaasahan na darating din si David. Ang kanyang nakapirming ekspresyon ay naging madali para kay Emma na maunawaan. Ano? Hindi mo siya inaasahan. Paano ako hindi? Mabilis na sagot ni Cindy. Isa siya sa mga magaling. Medyo nahihiya si David. Hindi ako kasing galing ng iniisip mo. Ay nako, kinurot ni Cindy ang bisig niya para sumirit siya sa sakit. Ikaw ang pinaka-nakakahiya na taong nakilala ko. At ang mga taong mahiyain ay karaniwang may mabuting puso, hindi ba? Walang sinabi si David. Halika na, hinawakan ni Cindy ang kamay ni Emma at pumasok sa kanyang bahay at ipinakita ang mga dingding na kailangang ayusin. Maaayos ba ito sa isang gabi? Oo, ngunit walang paraan na hindi ito malalaman ng iyong mga magulang, sabi ni Emma. Kung tatanungin nila ako, sasabihin ko lang sa kanila na akala ko ay mukhang mapurol ang mga dingding, kaya't pininturahan ko sila. Pero bago tayo pumasok sa trabaho, kain muna tayo. Bagamat magalang na tumanggi si Emma, sinabing kumain siya sa isang restaurant, hindi ito pinansin ni David. Si Cindy lang ang nagluto para sa kanila ni Emma, pero hinati niya ng pantay ang pagkain sa tatlo. Timple at magaan sa sikmura ang mga pagkaing niluto niya. Pagkatapos, sinuot nilang tatlo ang lumang damit ng tatay ni Cindy at sinimulang ayusin ang mga dingding. Ang mga babae ay patuloy na nag-uusap, samantalang si David ay tinulungan sila sa paghahalo ng mga bagay o pagdadala ng mga balde. Pagkatapos ng 6 na oras, natapos ang gawain. 2:00 na noon, at pagod si Emma, naligo siya at natulog sa sopa. Lumapit si Cindy at umupo sa katapat na couch, sa tabi ni David at binigyan siya ng soft drinks. Natuwa si Cindy nang makitang natutulog si Emma. Pagkatapos ng napakaraming taon ng pagsusumikap, kaunting swerte ang dumaan sa kanya, at nakakuha siya ng mataas na sweldong trabaho, sabi ni Cindy. Huwag kalimutang gisingin siya ng maaga bukas. Sige. Tumango si David. Pupunta na ako sa kwarto ko, tumayo si Cindy sa couch. Mukhang inaantok at pagod na rin siya. Maaari kang matulog kung saan mo gusto, ngunit huwag kang maglakas loob na subukan at samantalahin si Emma kapag siya ay natutulog. Maaaring interesado siya sa iyo, ngunit hindi iyon nagbibigay sa iyo ng karapatang guluhin siya. Nanlaki ang mga mata ni David. Anong sinasabi mo? Ginugulo ko siya. Huwag kang tulala, David. Alam mo naman sigurong mahal ka niya, nilingon siya ni Cindy. Kawakas ay naaayos na niya ang kanyang buhay, kaya kung hindi ka seryoso sa kanya, ituloy ang paglalaro ng pipi. Walang kaalam-alam si Cindy na malapit nang magpakasal si David sa isang mayamang babae, kaya iniisip niya na baka mas mapalapit si David kay Emma ngayong nakakuha na ito ng malaking sweldo. Ito ang dahilan kung bakit siya binalaan ni Cindy at pagkatapos ay pumunta sa kanyang silid. Timpleng sinabi ni Cindy ang mga salitang iyon at umalis, ngunit hindi makatulog si David pagkatapos. Wala akong ideya. Na siya ay. Panay ang tingin niya kay Emma na may masalimuot na ekspresyon habang paulit-ulit na pumapasok sa kanyang isipan ang lahat ng mga alaalang kasama niya. Tauna, wala siyang mahanap na anumang partikular na pahiwatig na nakatulong sa kanya na maniwala na mahal siya nito. Pero habang lumilipas ang panahon, napakunot ang noo niya nang mapagtanto niya na noong araw na dumating si Aubrey at hiniling na makipag-date sa kanya sa isang get-together party, nakita niya si Emma na may hawak na bulaklak. Nang tanungin niya si Emma kung para kanino niya dinala ang mga bulaklak, sinabi ni Emma na gusto niya ang amoy kaya binili niya ito para lang maamoy ang mga ito. Ngayong naisip niya ito, malamang na kasinungalingan iyon. Gaano kaya kasakit ang naramdaman niya nang sabihin ni David kay Emma kung gaano siya nasasabik matapos siyang hilingin ni Aubrey na makipag-date sa kanya. Ako ay isang tulala. Lalong lumalim ang kanyang pagkunot ng noo nang maalala na dumalo si Emma sa kanyang birthday party noong nakaraang araw at pagkatapos ay nakita siyang kasama ng pamilya Jones. Ano kaya ang naramdaman niya? Napahawak si David sa kanyang ulo nang magsimula itong sumakit na parang impyerno. Kabanata 67. Sa susunod na umaga. Ang mobile alarm ay tumunog ng husto sa ika-6 ng umaga. Ngunit si Emma ay masyadong mahimbing sa pagtulog, hindi man lang siya nakasagot sa sobrang lakas ng ingay na ginawa ng kanyang low-budget na mobile. Si David, na nakaupo sa katapat na sopa, ay hindi man lang inaantok, kahit na hindi siya nakatulog buong magdamag.
Itinigil niya ang alarm at nanatiling nakatitig kay Emma. 4 na oras na siyang nag-iisip kung paano haharapin ang relasyon nila nito. Kung mayroon man, ang 4 na oras na ito ay nagpaunawa sa kanya kung gaano kahalaga ang pag-iral ni Emma sa kanyang buhay. Kahit na hindi niya ito madalas nakikilala pagkatapos niyang pumasok sa kolehiyo. Palagi itong naglalaan ng oras para puntahan siya at makipagkita sa kanya sa bahay nito, kahit na hindi maganda ang pakikitungo sa kanya nina Claudia at Roland. Hindi man lang tinatrato ni Claudia si Emma bilang panauhin, at ni minsan ay hindi niya pinakain ang kanyang mga matatamis o kahit prutas. Gayunpaman, hindi naman sila pinagsalitaan ng masama ni Claudia kahit na ilang beses na ring sinumpa ni David ang kanyang madrasta. Ang gulo ng buhay ko, Emma. Ayokong kalagkarin ka sa putikan kasama ko. Nararapat sa'yo ang isang taong mas mabuti kesa sa akin. Isang taong kayang gugulin ang halos lahat ng oras niya kasama ka. Naalala niya saglit kung paano ginamit ni Emma ang inhaler kagabi dahil medyo nagalit siya sa amoy ng pintura at semento. Sa kabila ng discomfort, pinili pa rin niyang ipilit ang sarili hanggang matapos ang trabaho. Sa lahat ng gulo na nangyayari sa buhay ko, baka hindi ko maibigay sa iyo ang pangangalaga na kailangan mo. Lumapit ito sa kanya at hinalikan siya sa noo. At sinimulan niyang tapikin ang balikat niya. Hoy, gising na. Kinailangan niyang maging agresibo para magising siya. Umupo si Emma na kalahating nakapikit. Nagkaroon ako ng magandang panaginip, bumulong siya. Sa panaginip na iyon, bumalik ang aking mga magulang pagkatapos malaman na nakakuha ako ng magandang trabaho, ngunit sinipa ko ang kanilang mga asno at pinaalis sila. Oo, naalala kong sinipa mo yung lalaking nangiirite sa'yo noon sa pamamagitan ng pag-stalk sa'yo ng ilang araw na diretso, sabi ni David. Manem. Buong iminulat ni Emma ang kanyang mga mata at nakita si David. Ilang segundo rin ang lumipas bago niya napagtanto kung nasaan siya. Nasa bahay tayo ni Cindy. Mabilis niyang tiningnan ang oras sa kanyang mobile at sinabing, pasado 6:00 na. Kailangan ko na umalis. Baka malate ako sa office. Bakit hindi ka magrente ng kwarto sa isang lugar malapit sa opisina ng kumpanya? Mungkahi ni David. Hindi ka lang makakatipid sa mga gastos sa paglalakbay, kundi pati na rin sa oras. Ganoon din ang sinabi ng amo ko, pero saan ako makakakuha ng bahay sa murang halaga malapit sa opisina? Well, ang iyong opisina ay hindi matatagpuan sa gitna ng lungsod. Ito ay malapit sa mga suburb, kaya posible na makahanap ng isang silid sa mababang presyo. Kung gusto mo, maghahanap ako ng magandang kwarto para sa iyo. Kinagat ni Emma ang kanyang mga labi at sinabing, salamat, ngunit hindi. Ayaw niyang mamuhay ng malayo sa kanyang nakababatang kapatid. At kasabay nito, naramdaman niyang hindi ito sasama sa kanya at manirahan sa kabilang panig ng lungsod dahil ang kanyang mga kaibigan ay nasa lugar na ito. Sumulat si Emma ng mensahe sa papel, inilagay ito sa mesa, at pagkatapos ay umalis kasama si David. Inihatid ni David si Emma sa kanyang tahanan, at pagkatapos ay naghiwalay sila sa isang simpleng palm. Si Emma ay nagmamadaling pumasok sa kanyang bahay dahil kailangan niyang maligo, kumain, at pagkatapos ay sumakay ng bus at makarating sa opisina bago mag-9. Wala siyang oras na sayangin. Natagpuan ni David ang kanyang sarili na naglalakad pabalik sa kanyang tahanan. Nakaramdam ng kakaiba sa pag-iisip na maaaring hindi na niya malayang makakasama si Emma ngayong magiging abala ito sa trabaho at magkakaroon ng mga bagong kaibigan, at siya rin. Magiging mas abala lamang sa kanyang buhay kung saan man siya mapunta sa kanyang kinabukasan. Ngayon, darating ang resulta ng DNA, hindi napigilan ni David na matense kahit hindi niya ginawa ang krimen. Sana lumabas na ang katotohanan. Habang dumadaan siya sa Thompson Casino, nakita niya si Paul na nakikipag-chat sa isang grupo ng 4 na lalaki sa labas ng casino. Lahat sila ay nasa huling bahagi ng 30s o 40. Anong ginagawa niya dito? Lumapit si David para salubungin siya. Oy, Paul, inikat niya ito sa balikat. Nagsasayang ka lang ng oras dito pagkatapos magnakaw ng pera sa ate mo. Mukhang naiinis si Paul. Kinuha ko ang pera ng kapatid ko, hindi ang sa iyo, kaya bakit ang damit ko ang suot? Pinaghahampas mo ba ang kapatid ko sa likod ko? Biglang tumaas ang blood pressure ni David. Inaplos ng kamay niya ang pisngi ni Paul bago pa man niya tuluyang namamalayan ang kanyang ginagawa.
Ang walang utang na loob mong bastard. Araw-araw ay sinisiraan siya ng iyong kapatid na babae upang mabayaran niya ang mga bayarin at mapangalagaan ang kanyang sarili at ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki. At ganito ang tingin mo sa kanya. Pumunat ang noo ni Paul at tumingin sa mga lalaking nasa likod niya. Bakit ka nanonood lang? Talunin siya. Hinihintay namin na sabihin mo iyan kasi parang magkakilala kayo, nag-crack knuckle yung apat na lalaki at humakbang. Magbabayad ka sa pananakit sa mahal naming kaibigan. Napaatras si David. Tignan nyo guys. Ito ay aming personal na bagay. Wala kang pakialam. Ang apat na lalaking ito ay pawang matangkad at matipuno. Kung personal na bagay, bakit ka nag-away sa harap ng kasino natin, ha? Tanong ng isa sa kanila. Teka, ano yang nasa balikat mo? Sabi ni David. Tae ba yan ng uwak? Ano? Saan? Ang apat na lalaki ay nagsimulang tumingin sa kanilang mga balikat. Alin ang pinag-uusapan mo? Tumatakas siya. Tigaw ni Paul. Ang punk na ito, hinabol ng apat na lalaki, ngunit si David ay umikot at lumiko sa iba't ibang eskinita at nawala ang mga ito. Noon, hinihingal na si David. Damat! Pinapatay ako ng mga baga at bato ko. Kailangan kong pagsikapan ang aking tibay. Pagkatapos magpahinga sa isang bangko sa gilid ng kalsada, umuwi siya. Ang lahat ng mga taong nakatira sa lugar na iyon ay nagsimulang bumati kay David at nagtanong kung ano ang kanyang pakiramdam at kung ano ang kanyang kalagayan. Hindi niya alam kung ano ang isasagot sa mga ito. Karamihan sa kanila ay hindi man lang siya pinansin hanggang kahapon pero tuluyang nagbago ang ugali nila pagkatapos ng birthday party. Si David ay hindi kailanman naghangad ng ganitong uri ng atensyon, kaya't itinago niya ang mga pag-uusap at kalaunan ay nakauwi. Pero hindi siya pumasok sa gate. Kita niya ang sasakyan ni Patrick sa labas, at nakatato ang pangalang Aubrey at Bea sa sasakyan. Nagalit siya nang makita ang pangalan ni Aubrey. Andito pa sila. At nang sumagi sa kanyang isipan si Aubrey at ang kanyang pamilya ay posibleng nasa kwarto niya, hindi na niya napigilan ang sarili at tinulak ang gate. Kabanata 68. Kung talagang mahal ni Aubrey si David, ito ay magiging isang napakahalagang sandali para sa kanya, ibinigay na siya at ang kanyang buong pamilya ay nasa bahay niya ngayon, na dati rin nilang bahay. Gayunpaman, walang ibang nararamdaman si David kundi galit sa ngayon. Isang uri ng kumukulong galit na nag-udyok sa kanya na baliin ang lahat ng natitirang ngipin ni Aubrey. Gusto niya talagang iparamdam dito na hindi lang pagmamahal niya ang dakila kundi pati na rin ang galit niya. At isa pa, sa bahay niya sila tumutuloy ngayon, kaya pareho silang mga bisita sa paningin niya, basta umasta sila ng mga bisita. Kung kumilos sila tulad ni Manuel, kung gayon ay maligaya siyang kunin ang mga ito, kahit na natural na naging sunod sonya rin si Roland sa pamilya Jackson sa mga nakaraang taon. Bago pumasok si David sa building, nakita niya si Bea na nagsisipilyo sa damuhan. Nang makita niya ito, dumura siya sa damuhan. Hindi siya pinansin, pumasok siya sa bahay. Kaagad, isang bagay na hindi niya akalaing masasaksihan ang nangyayari ngayon. Pinagalitan ni Claudia si Aubrey sa hilaw na wika habang pinagtatanggol si David. Ilang buwan ng buhay ng anak ko ang sinayang mo. Kung gaano mo pinaglaruan ang kanyang damdamin. Napawungol si Claudia habang nakatayo sa tabi ng hapagkainan. Kahit na ang pinakamasamang mangkukulam noong panahon ng medieval ay hindi magkakaroon ng kalahating kasing lamig at masama sa puso mo, Aubrey. Ikaw ang pinakakakilabot na binibini sa iyong henerasyon. Panahon. Inawi ba talaga ni Claudia si Aubrey sa ngalan niya? Nahirapan si David na paniwalaan. Tinurot pa niya ang sarili para tingnan kung natutulog ba siya o hindi. At saka, hindi lumalaban si Aubrey. Bakit? Ano ang nagbago? Walang ideya si David na iyon ay dahil gutom na gutom si Aubrey. Mahigit 40 oras na siyang hindi nakakain o nakainom, kaya mahina siya para makipag-away. Nang pumasok si David sa eksena, tumigil si Claudia sa pagtakbo ng kanyang bibig. Anak, nasaan ka sa lahat ng oras na ito? Lumabas ka kahapon ng umaga. Nasaan ka? Hindi naman importante yon, Nay, hinimas-himas ni David yung tiyan niya. Gutom na ako. Nagluto ka rin ng almusal para sa akin, tama ba? Oo naman. Si Claudia ay nagsinungaling sa lugar. Bakit hindi ka muna maligo? Mamaya na ako maliligo, umupo siya sa tapat ni Aubrey.
Hindi man lang siya tiningnan ni Aubrey sa mga mata. Umupo siya sa hapagkainan, umaasang bababa ang kanyang ina at magmakaawa sa kanya at pakainin siya, ngunit hindi iyon nangyari. Kahit nakita ni Anna si Aubrey ay hindi niya ito tinanong kung nagugutom ba siya o hindi. Pumunta si Claudia sa kusina, at pagkatapos ay sinimulan ni David na kainin ang pagkaing nakabatay sa itlog. Kumakain ng hindi man lang nagsisipilyo. Pumasok si Bea sa eksena. Ganito ba ang buong pamilya mo? Hindi nag-abala si David na kontrahin, ayaw magsimula ng argumento. Umupo si Bea sa tabi ng kanyang kapatid at nagsimulang kumain ng sandwich at inalok din ang kanyang kapatid. Si Aubrey naman ay ayaw kumain bago si David kaya naghintay siya kahit gutom na siya. Kung hindi ka kakain, kakain na ako, kinuha ni Bea ang pangalawang sandwich at kinain din ito, iniwan si Aubrey na gulat at hindi nakahimik. Napansin ni David ang ekspresyon ni Aubrey. Dahil nakipagrelasyon siya sa kanya, masasabi niyang nagugutom siya. Si Claudia ay nagdala ng isang mangkok ng cereal, inilagay ito sa harap ni David, at pagkatapos ay pumunta sa kanyang silid. Iniwasan din ni Bea ang isang nanlilisik na tingin kay David bago umakyat sa itaas. Ang mainit na cereal ay magiging isang perpektong pampainit na almusal para sa karamihan ng mga tao sa panahon ng taglamig. Mahilig din si David sa cereal na may gatas, ngunit bahagyang itinulak niya ang mangkok sa gitna ng mesa at lumayo. Ang kilos ni David ay hindi prangka ngunit napakabanayad, ngunit si Aubrey ay masyadong matalino upang hindi mapansin ang kanyang ginawa. At siya ay lubos na hindi naiintindihan ang kanyang ginawa. Dahil sabay silang kumain ng cereal, sinadya niyang umalis nang hindi kumakain ng almusal, o kaya naniwala siya. Matapos mawala sa paningin ni David, niluwa ni Aubrey ang cereal at umupo. Ilang sandali pa, pumunta si Harold sa hapagkainan at nakita ang mainit na cereal at nagmamadaling kinain lahat iyon na parang gutom na oso, na ikinaiinis ni Aubrey. Matapos maubos ang laman ng mangkok, dumighay si Harold na lalong nagpaiba sa ekspresyon ni Aubrey. Tita Aubrey, kumain ka na ba ng almusal? Inosenteng tanong niya. Tita. Namula ang mga mata ni Aubrey. Hindi ba mas matanda ka sa akin ng 8 light years? Kaya, ang pagtawag sa iyo ng tita ay nagbibigay na sa iyo ng papuri, hindi ba? Ikaw maliit na tae, naghanap si Aubrey ng pwedeng ibato sa kanya, pero nagmamadaling tumakbo si Harold habang hawak ang laman ng bowl. Palam, tita, sigaw ni Harold mula sa malayo. Lalong tumaas ang presyon ng dugo ni Aubrey, at nahihirapan siyang kontrolin ang pagkadismaya na namumuo sa kanya. Kung tutusin, walang tumawag sa kanya na tita noon. Mas masahol pa siya sa kapatid niya. Dapat ko siyang bayaran. Gagawin ko, sigurado. Kumakilam ang tiyan niya. Hindi ko na kinaya ang gutom, kinuha niya ang cellphone niya, gustong umorder ng isang bagay, pero nang mag-dial siya ng numero, na-realize niya na ubos na ang balanse niya. Niloloko mo ba ako? Ito ay sunod-sunod na bagay. Walang nangyayari sa akin. Ibinaon niya ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Samantala, tapos nang maligo si David at umupo sa kanyang kama. Hindi niya maiwasang isipin si Aubrey. Kumain ba siya ng cereal? Nagtataka siya, ngunit ayaw niyang tingnan kung kumain siya o hindi. Wala na akong pakialam sa kanya. Binigyan ko siya ng cereal dahil bisita siya, at ako ay magalang. Kung hindi, kung mag-aaway ako at mag-aaway tulad niya, ano ang pagkakaiba niya at ako? Sabi niya sa sarili niya. Lumipas ang ilang segundong katahimikan. Teka, hindi ba niya ako binigyan ng regalo? Ano ang nangyari sa lahat ng mga reg-along iyon? Mabilis siyang pumunta sa kwarto ni Claire, at maraming gifts na nakasalansan sa gilid. Pinuksan mo na ang lahat ng mga kahon. Napatingin siya kay Claire na medyo gulat na gulat. Hindi mo na hinintay na bumalik ako. Hindi mo ako masisisi. Sagot ni Claire. Alam mo mas may curiosity ako kaysa pusa. Tiningnan ni David ang mga regalo. May mga pangalan sa ilan sa mga regalo, ngunit hindi niya matukoy kung alin ang kay Aubrey. Hoy, anong regalo ang nasa loob ng brown box? Paano ko maaalala iyon? Mabilis na sagot ni Claire. Teka. Kumurap siya ng ilang beses. Kayumangging kahon. Tumagi sa isip niya ang pugot na ulo ni Pedro. Bakit mo naman tinatanong yan? Ayun, bigay sa akin ni Aubrey. Gusto kong makita kung ano ang nasa loob ng kahon na iyon.
Nanlaki the max ang mga mata ni Claire. Hindi si Manuel ang nagbigay nun kundi si Aubrey. Naaalala mo ba kung ano ang nasa loob ng kahon na iyon? Tanong ulit ni David. Nakatulala pa rin si Claire. Hindi mo magugustuhan ito, kuya. Kabanata 69. Hindi ko magugustuhan. Hindi naman nagulat si David. Siyempre. Pinalik niya siguro ang isa sa mga binigay ko sa kanya noong nagde-date kami, di ba? Yung baby lion doll ba na binigay ko sa kanya? Dahan-dahang umiling si Claire. Ito'y aso. Aso. Hindi naalala ni David na binigyan si Aubrey ng manika ng aso. Saan iyon? Tingnan ko. Mukhang hindi maganda, at kaya itinapon ko ito. Si Claire ay mabilis na gumawa ng isang bagay. Kung malalaman ni David na itinaboy ng kanyang ina ang ulo ni Pedro, mas lalo pa niyang kapuputin si Claudia na ayaw ni Claire. Tinapon mo. Itinaas ni David ang kanyang boses, nilampasan ang puso ni Claire. Sasampalin ba siya? Nakaramdam siya ng pag-aalala nang ipinatong nito ang mga kamay sa kanyang balikat. Claire. Ikaw talaga ang kapatid ko. Ipinagmamalaki kita. Binigyan siya nito ng yakap. Ikaw ang aking tunay na haligi at suporta sa pamilya. Anong gagawin ko kung wala ka? Gamaan ang pakiramdam ni Claire ngunit kasabay nito ay naaawa sa kawawang kapatid. Sa tingin ko, mas mabuting hindi mo na alam ang pangyayaring iyon, kuya. Pagbabayaran ko si Aubrey sa pagiging hindi makatao. Maaasahan mo ako. Teka, baka sabihin ko rin sa kanya ang tungkol sa ibang regalo. Samantala, naglakad na si Aubrey palabas ng building. Nandoon pa rin ang tatlong gwardya, nakaupo sa ilalim ng parasol, nakatitig sa kanya na parang gusto siyang kainin. Nagmamadali siyang bumalik sa bahay. Mga kakatakot na bastos. Hindi nga ako makalabas sa moldite na bahay na ito dahil sa kanila. Paano ako magre-recharge ng mobile? Ayaw niyang magtanong sa mga miyembro ng kanyang pamilya, kaya pagkatapos ng ilang pag-iisip, lumabas siya sa mga bodyguard at sinabi. Gaano kayo nag-ehersisyo para makabuo kayo ng ganitong uri ng kalamnan? Hinawakan niya ang kanilang mga braso nang walang pahintulot. Mahigit 5 taon na akong nagtatrabaho. Mayroon akong 7 taong karanasan. Mayroon akong higit sa 20 taong karanasan. Nagbuhat ako ng dumbbells noong ako ay 10. Habang ang mga lalaki ay nakikipagkompetensya para sa kanyang atensyon, siya ay lumitaw na humanga. Wow! Sobrang cool. Gusto ko ang mga lalaki na may karanasan. Kaya ikaw ang pipiliin ko, ipinatong niya ang kanyang kamay sa pinakamatanda sa kanilang tatlo na malamang ay nasa late 30s na. Halos mabilawkan siya nang dumampi ang kamay ni Aubrey sa dibdib niya. Pipiliin mo ako para saan, ma'am? Una, naubos ang aking balanse sa mobile, kaya maaari mo ba itong i-recharge? Inosenteng tanong niya na nanliligaw sa kanyang talukap. Oo naman. Masaya niyang obligado dahil malalaman niya ang numero nito. Mangyaring pumunta sa gilid. Inilayo siya nito sa ibang bodyguards para hindi nila marinig ang number niya. Gagawa ako ng smart recharge para sa iyo na tatagal ng 1 buong taon. Ay nako, umarte si Aubrey na parang tuwang-tuwa. Napakabait mo. Ano ang iyong pangalan, Ginoo? Ang pangalan ko ay Mr. Tick. Hindi. Ang ibig kong sabihin, si Bart. Pwede mo akong tawagan kahit kailan. Gusto. Nakakatawa ka at. Medyo kinurot niya yung pisngi niya. Malikot. Namula ang kanyang mukha, gusto niya itong yakapin at halikan noon pa man, ngunit tumalon ito papasok sa gusali. Sa pagpintig ng kanyang puso, bumalik si Bart sa kanyang mga kasamahan. Ang swerte mong bastard. Hindi nila itinago ang kanilang inggit. Bibigyan mo ba kami ng number niya o hindi? Kung gusto mo ng number niya, hindi mo ba naiisip na dapat mong makuha sa kanya? Balik tanong ni Bart sa kanila. First, anong pump? Samantala, umupo si Aubrey sa hapagkainan at nagdial kay Manuel. Kahit na may narinig siyang caller tune, hindi ito sumasagot. Tinubukan niya ulit. Ngunit ang parehong bagay ang nangyari. Bakit hindi siya sumasagot? Tinawagan niya ang tatay ni Manuel. Tumunog ito, ngunit agad din itong tumigil. Tinanggihan ba ng papa niya ang tawag ko? Busy ba siya? Hindi maganda ang pakiramdam niya tungkol dito. Gusto kong malaman kung kamusta na si Manuel, pero kung hindi siya sumasagot.
Tinapik niya ang mobile sa noo niya. Ibig sabihin masama pa rin ang loob niya. Dahil ba sa away nila ni David? Kung gusto ko siyang pasayahin sa muli kong pagkikita, kailangan kong may magandang kausapin siya. Nagsimula siyang mag-isip kung paano gagawing mahirap ang buhay ni David. Maya-maya lang ay nakatanggap siya ng tawag mula sa hindi kilalang numero. Mabilis niyang sagot. Hello, ito si Bart, may boses na nagmamadaling nagsalita. Bart. Ang bodyguard na nag-recharge ng iyong mobile. Ay, oo. Nilaibat niya ang kanyang mga mata. Bakit mo ako tinawagan, Mr. Bart Handsome? Hehe, natawa siya ng konti pero mabilis niyang napigilan ang sarili niya at sinabing, may importante akong sasabihin sa'yo. Nakatanggap lang ako ng tawag mula kay Jason na ang driver ni Albert. Ang sabi niya ay lumabas na ang mga resulta, kaya malamang ay malapit na rito si Albert. Ano? Tumayo si Aubrey sa kinauupuan niya. Gusto lang kitang bigyan ng babala. Mag-ingat ka, sabi ni Bart at pinatay ang tawag. Kung pupunta sila ngayon dito. Kinagat niya ang kanyang mga kuko at idiniin ang kanyang utak para sa isang ideya. Hindi nagtagal, umakyat siya sa itaas. Naririnig niya ang boses ni David na nagmumula sa kwarto ni Claire. Mabuti. Mabilis siyang pumasok sa kwarto ni David. Makalipas ang ilang minuto. Huminto ang sasakyan ni Albert sa entrance. Pinuksan ni Jason ang pinto. Kalmadong lumabas si Albert na may hawak na file. Sa dilaw na jacket, mas nakatawag siya ng atensyon kaysa sa kanyang sasakyan. Ang mga may bahay sa kalapit na mga bahay ay patuloy na nakatitig sa kanya, nakasilip sa mga dingding o mula sa mga bubong. Siya yun. Yung mayaman na nakita namin nung party. Sabi nila bilyonaryo siya. Ang kotse mismo ay maaaring nagkakahalaga ng higit sa 10 milyong dolyar. Ang mga tao ay patuloy na nagbulang-bulungan tungkol sa kanya. Hindi pinansin ni Albert ang kanilang mga tingin at pumasok sa gate. Tabay lakad ni David palabas ng kwarto ni Claire na may dalang pitaka, at may vibrator sa loob. Nasa isa ba talaga sa mga regalo, o? Isinusumpa ko ito sa aking kaluluwa, kuya, sabi ni Claire sa mahinang boses. Ito ay nasa isa sa mga regalo. Isang itim na kahon, sa tingin ko. Nang makita ang pag-aalala sa mukha nito, ngumiti si David at tinapik ang pisngi nito. Ayos lang. Naniniwala ako sa'yo. Ang lakas ng loob mong ipakita sa akin ito. Ngunit sino ang maaaring magbigay ng ganitong uri ng isang baluktot na regalo? Marahil, dapat nating panoorin ang video footage upang makita kung sino ang nagbigay ng itim na kahon na iyon. Bumalik ka na sa kwarto mo. Itatapon ko ito sa labas mamaya. Manam, pero wag mong ipaalam kay nanay, sabi ni Claire. Mali ang iniisip niya tungkol sa akin. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong walang makakakita nito, paniniguro ni David. Salamat, pagkatapos ay bumalik si Claire sa kanyang silid. Naglaan ng oras si David para pumasok sa kanyang silid. Nilock niya ang pinto at binuksan ang pitaka habang umaakyat sa kanyang kama. Biglang hinailan ni Aubrey ang kumot at tumambad na ikinagulat ni David. Hindi niya suot ang shirt niya. Nakabra siya. Pinawi si David. Nalaglag ang vibrator sa kamay ni David. Anong ginagawa mo dito? Ninitian siya ni Aubrey pero walang sinabi. Dumating si Albert sa kwarto ni David na may malabong ngiti sa labi. Si Jason na mahigpit na nakasunod sa kanya ay mabilis na kumatok sa pinto. Kabanata 70. Hindi mahinang kumatok si Jason sa pinto. Ito ay sunod-sunod na mabilis at malalakas na katok na kumulog sa puso ni David. Suriin kung sino ito, David, hindi nagsalita si Aubrey ng mahina o malakas. Ano ba siya? Napaatras ulit si David na pagtantong may masamang balak si Aubrey. Hindi. Siya ay sinusubukang e-frame ako. Itong baliw na babae. Muling kinatok ang pinto. David. Gising ka ba? Tinawag siya ni Jason. Malamang na hindi makikilala ni David ang boses ni Jason kung hindi dahil sa napakalinaw niyang narinig ang boses niya noong nasa rooftop siya noong party night. Ang paraan ng pananakot ni Jason kay David na ibigay sa kanya ang kanyang telepono ay nakatanim sa kanyang boses, at kaya nasabi ni David na si Jason iyon. Kung nandito siya, ibig sabihin nandito rin si Albert. Ano ang dapat kong gawin? Muling kinatok ang pinto. David. Damat.
Habang tumatagal, mas guilty ako. Hindi na masyadong nag-isip si David at nagmamadaling binuksan ang pinto. Mr. Jason, ako. Ano yung boses na narinig namin? Itinulak ni Jason ang pinto at sa hinala niya, isang babae ang nasa silid. Pero hindi niya inaasahan na si Aubrey pala ito sa lahat ng tao. Maraming mga bagay ang nakita ni Jason, ngunit ang sandaling ito ay medyo gamulo pa rin sa kanyang isipan. Hindi niya alam kung paano magre-react, kaya napatingin siya kay Albert. Nanatiling flat ang ekspresyon ni Albert, ngunit bahagyang matalim ang kanyang tingin. Ano ang ibig sabihin nito? Maaari kong ipaliwanag ito, nagmamadaling sabi ni David. Hindi ito kung ano ang hitsura nito. Pumasok lang ako sa kwartong ito ilang segundo bago kayo pumasok at nasa kama ko na siya. Lahat ng ito ay plano niya. Manem. Napansin ni Jason ang dildo sa sahig. Maaari mo ring ipaliwanag ang tungkol dito. Oo, pero in private, mukhang desperado si David. Please trust me. Inosente talaga ako. Paano ka magsisinungaling ng ganyan, David? Bumangon si Aubrey mula sa pagkakahiga na tinakpan ang sarili ng kumot. Nakiusap ka sa akin na pumunta sa iyong kama, sinabi mong bibigyan mo ako ng milyon-milyong dolyar pagkatapos maging manugang ng pamilya ni Jones. At ngayong nandito na si Mr. Albert, sinusubukan mong ibigay sa akin ang lahat ng sisi. Aubrey. Napawungol si David at akmang sasalakayin siya sa galit, ngunit pumagitna si Jason na pinilit na huminto si David. Namilog ang mga mata ni Aubrey. Ito ang nakukuha ko sa pakikinig sa isang halimaw na minsan kong minahal. Minahal. Tabay putol ni David. Kahit nasa harapan niya si Jason, inatake niya si Aubrey. Mabilis na ikinulong ni Jason ang mga braso ni David gamit ang kanyang malupit na puwersa at hindi napigilan ni David ang kanyang sarili. Tumigil ka sa pagpupumiglas, kung hindi, tatamaan ako. Nagngangalit pa rin si David habang patuloy sa pagpatak ng luha si Aubrey. Sa sandaling bumagsak ang unang luha, ang iba ay madaling maalis. Tumingin siya kay Albert. Sir, ano po ang sabi ng resulta? Tinuri namin ang lahat ng mga punit na piraso, sabi ni Albert, at ang iyong DNA ay hindi nakita sa alinman sa mga ito. Nang sabihin niya ang mga salitang iyon, lubos na naaliw sina Roland, Claudia at kanilang mga anak na nakatayo sa sala. Gayunpaman, mukhang kumakain si Patrick ng isang piraso ng karbon. Tinubukan ni Anna na huwag umiyak, samantalang si Bea ay nabigla. Tiyak na manipulahin nila ang mga resulta. Napaisip si Bea na naniniwala pa rin na inosente ang kanyang nakababatang kapatid. Nasuri mo ba ang mga guwantes? Mabilis na tanong ni Aubrey kay Albert. Guwantes. Napatingin si Albert kay Jason. Anong guwantes? Nakaglove si David nang punetin niya ang damit ko, sabi ni Aubrey sa malakas na boses. Gusto mo bang paulit-ulit kong pag-usapan ang pangyayaring iyon? Hindi ko siya nakitang nakagloves noon, pag-amin ni Jason. Walang napapatunayan iyon, sabi ni Aubrey. Naaalala ko pa rin ito ng malinaw bilang isang araw. Suot niya ang gloves na regalo ko sa kanya. Yung psychotic bastard. At gayon pa man nagpa siya kang matulog sa kanya ngayon. Nagtaas ng kilay si Albert. Di palagi namang may ups and downs sa relasyon, naglakas loob pa rin si Aubrey na titigan siya sa mata, ayaw niyang mawala ang argumento niya kahit anong mangyari. Siya ang dapat mong sisihin, hindi ako. Tinukso niya ako sa pera na maaari niyang nakawin mula sa iyo bilang iyong manugang. Ang mga salita ni Aubrey ay nagpakulo ng dugo ni David. Ayaw niyang pakasalan ko si Sarah. Ano sa tingin mo ang lahat ng ito, Jason? Tanong ni Albert. Kung talagang nakasuot siya ng mga guwantes at pagkatapos ay mabilis na itinapon ang mga ito at pagkatapos ay itinapon ang mga ito. Kung gayon walang paraan upang patunayan ito maliban kung siya ay nakunan ng kamera. Manam. Pinag-uusapan ng mga kamera. Bakit hindi ka pumunta at dalhin ang footage na iyon? Sabi ni Albert. Opo, Ginoo. Bigyan mo ako ng ilang minuto, binitawan ni Jason si David at lumabas ng kwarto. Kahit mabilis maglakad si Jason ay halos hindi siya nakagawa ng kahit anong ingay. Anong footage? Parehong nakaramdam ng pagkabalisa sina David at Aubrey sa magkaibang dahilan. Ayaw ni Aubrey na mabunyag ang katotohanan. Samantalang si David ay nag-aalala na i-record nila ang lahat ng ginawa niya nitong nakaraang 2 araw.
Ibig sabihin ay nakita rin nila itong nakatitig kay Emma sa buong gabi at pagkatapos ay hinalikan siya nito sa umaga. Paano kung noong ihatid siya sa trabaho at pagkatapos ay sasunduan siya? Maiintindihan kaya nila siya kung ipapaliwanag niya na ginawa niya ang lahat ng iyon dahil sa wagas na pagkakaibigan. Naging pabaya ako. Ang tibok ng puso ni David ay hindi niya kontrolado. Tumingin si Albert kay David at saglit na pinagmasdan ang ekspresyon nito. May laptop ka ba? Yes, sir. Pagkatapos ay i-on ito. Kakailanganin natin ito. Ilang sandali pa, nagdala si Jason ng hard disk at sinaksak ito sa laptop. Marahang sinabi ni Albert na tawagin ang iba pang miyembro ng pamilya sa silid, at ginawa niya ito. Pagkatapos ay pinaandar ni Albert ang laptop at binuksan ang 6 na magkakaibang footage ng camera, na ikinagulat ng lahat. Ang mga ito ay nagre-record ng 6 na magkakaibang lugar ng bahay na ito. Isa sa harap ng bakuran. Isa sa likod bahay. Isa sa rooftop. Isa sa sala sa unang palapag. Isa sa sala ng ground floor. At ang huli sa kwarto ni David. Agad namang nanginig si Aubrey. Habang sinimulan ni Jason na i-play ang kamakailang footage ng kwarto ni David. Ipinakita nito si Aubrey na papasok sa kwarto at naghuhubad mag-isa at umakyat sa kama ni David na tinakpan ni Anna ang kanyang bibig sa hindi makapaniwala. Tumingin siya kay Aubrey pero hindi na makatingin si Aubrey sa ina. Abangan ang susunod na kabanata. Please like and subscribe my channel. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.